Mr. Pelayo, magandang umaga po muli sa inyo. Mr. Pelayo, hello? Hello? Sir, magandang umaga po sa inyo at sa inyong mga taga-subaybay. Apo, teka muna po, balitaan nyo kami kanina, nag-report yung aming reporter dyan, si Bea Pinlac. Meron daw po isang na-recover pero hindi pa matyak kung buhay o wala na pong buhay yung isa doon. Ano pong update natin doon, Mr. Pelayo? Opo, since po last night nag-start na po tayong mag-extricate doon sa na-discover nitong K9 dog mula sa Philippine Coast Guard. Mhm. At hanggang sa kasalukuyan po, ang report sa atin ng Incident Command Post is still extricating the body. Mhm. Ang challenges po rito, nakapin talaga yung katawan, no? Hindi lang po tayo pwedeng magbigay ng official kasi ang manggagaling sa mga hanay ng DOH Apo. ang pagsabi ng declaration kung patay o buhay. Pero from the looks of it, Mhm. from the eye test, mukha po ito na wala ng buhay, no? At ang ang challenges dito ay makuha ng buo Mhm. yung body. Opo, okay. Teka po, so ilan pa ho ang nawawala po sa ngayon sa inyo pong tala, Mr. Pelayo? We are looking more or less nasa 16 po, no, yung mga missing. Aha. Meron po kasi mga accounts from other witnesses na sinasabing naroon, pero wala po dun sa mga list ng personnel na ibinigay ng site engineer. Opo, opo. So ang confirm po natin dito at saka pending po itong isang ito na nakita ay apat talaga ang mga confirmed Yes dead po. na po. Opo. Opo. As of this time po, nananatili pa rin sa apat hanggang ma-extricate po ito completely. Wala pa ho talaga ba yung listahan na opisyal kung ilan po talaga yung nawawala at yung mga pangalan nito, Mr. Pelayo? Kaya nga po last 2 days ago naglabas nga ng statement ng Angeles City LGU. Oo. Sinasabi ni Angeles City Mayor Carmelo John Lasatin II na kailangan makipag-ugnayan na, no, itong mag-cooperate naman sana itong contractor and owner, no, Oho. because itong mga kawawang pamilya na mga biktima, they really deserve some answers. At Mhm. kami naman po sa hanay ng LGU, we deserve cooperation from them, no? Mhm, mhm, mhm. Kaya naglabas na rin ng show cause order ang Angeles City LGU Mhm. on this matter, to shed light. Lahat po ng mga tao na naririto pagod na, Mhm. na lahat ng resources na lumalabas, mga kaanak, talagang kawawa talaga yung pag-iintay ng yung uncertainty, Mhm. and of course hanggang ngayon hindi pa co-communicate yung contractor and the owner. So ibig sabihin kahit abogado nila o sino mang representante, wala pang isinusugo, pinapadala dyan sa inyo. Ano po? Tama po yun. Yung unang araw lang may lumapit na nagpakilalang mga kaibigan lang daw ng may-ari. Oho. And then that's it. Mhm, mhm. Ayun, may umihiling na po ang DILG natin sa Department of Justice na maglabas ng whole departure order laban doon sa may-ari para hindi ito makawala o makalabas po ng ating bansa. Teka po, kahapon sinabi ni Secretary Remulla at napagkasunduan na ibalik ito sa search and rescue mode mula po sa search and retrieval operations. Kayo ba ay umaasa talaga na may mga buhay pa ho doon sa ilalim, Mr. Pelayo? Kayo mga nandyan sa Ma- LGU? Aha. Mas maganda po yung punto ng ating Secretary, DILG Secretary John Vic Remulla, no? Yun yung pinaka-reward din ng mga rescuers natin, no? Mhm. Yung makakuha talaga ng buhay. At Mhm. ito naman talaga yung isa sa mga reasons, no, kung bakit nakikita natin akala ng mga tao mabagal yung operation. Mhm. Ang sabi nga ni Angeles City Mayor John Lasatin, talagang let's hope na mayroon pang mga buhay doon. Ito rin yung sentiments
ni Secretary Remulla. Nag-cite siya ng example na may mga past na trahedya rin wherein may nakuha pa silang survivor after 2 weeks, no? As long as there is hope, no? Kaya maingat po tayo sa pagtatanggal ng debris at ganun na rin para sa kaligtasan na rin ng ating mga rescuers. Yung sinasabi ni Secretary Remulla na after 14 days doon sa Baguio Hyatt Terraces Hotel ay isang cook yun eh. Tagaluto doon sa hotel na natagpo ang pambuhay after 14 days. So, pang ilang araw na po ba tayo ngayon, Mr. Pilayo? Mula nung gumuho po ito. Nagsimula po ito nung Sunday ng madaling araw at ngayon po ay araw na tayo ng Huwebes. Opo. So, limang araw. Matagal-tagal na rin po tayo at pero our team is now still on search, rescue, retrieval and the management of the missing. Ano po ba ang anong nabago? Teka, nung mag-search and rescue kayo, siyempre lahat ng mga gustong tumulong para may mga matagpo ang buhay at ginagawa ano po. Nung mag-search and retrieval operation kayo, siyempre may mga umatras na diyan. Tama ho ba 'yon? At ngayong babalik kayo sa search and rescue operation, meron uli kayong tatawagin na karagdagang puwersa. Ganun ba 'yon, Mr. Pilayo? Opo, meron po kasi mga responders na expert on the rescuing. Meron din pong mga experts sa retrieval, no. Dito po sa bagong utos ni DILG Secretary, patuloy pa po tayong na tumatanggap ngayon ng mga volunteer responders na may expertise on rescuing, no. Tumatawag po sa atin ngayon yung mga iba't ibang ahensya kagaya sa Philippine Red Cross, ganyan, no. So nagche-check-in na rin sila doon sa ongoing efforts natin. Opo, so magdadagdag uli. Nandiyan pa ba yung MMDA? Kasi sabi ni GM Torre noon, meron silang kakaibang gadget diyan na parang ipinapasok doon sa ilalim ng mga debris para ma-detect kung merong signs of life pa doon sa ilalim. Nandiyan pa ba ang mga taga-MMDA, Mr. Pilayo? Nagkakaroon kasi ng mga shifting ng mga nagjo-duty, no. Natapos na po yung kanilang shifting. Marami rin pong mga iba rin mga LGUs and DRRMs na mayroon din mga sophisticated equipment, no. At yun nga po yung mga ginawa nating basihan in the past, no, na nag-confirm sa mga iba't ibang mga testing natin. Naririto pa rin po yung mga K9 units mula sa Philippine Coast Guard. At yung isa nga sa mga K9 yung nakadiskubre last night na bandang pasado 6:00 kagabi doon dito sa na-discovering katawan, no, na nakapin down dun sa Sector 1. Ito yung sa may bandang harapan po ng itinatayong gusali na gumuho. Opo. Ngayong balik kayo sa search and rescue mode, ano ha? Ibig sabihin, mas maingat kayo kaysa nung inalis ito at ginawa ng search and retrieval operation. Kasi ang mga tinatanggal nyo nitong pumunta na kayo doon sa search and retrieval operation, yung mga debris na po eh. Ngayon, medyo maingat na uli kayo, Mr. Pilayo. Ganun po ba yon? Hindi po nababawasan yung pag-ingat, no? Pero still dahil tumatagal ito at kasama pa rin sa search and rescue yung retrieval operation pa rin at kasama na yung clearing and management of the missing including of the dead bodies. We use now yung mga heavy equipment, no? At mga special tools para sa ganon. Tapos yung 4 quadrants na ginawa natin during the search and rescue, ginawa po natin ng mga sector ngayon, mga 3 sektor na para mas mabilis naman yung approach because of the specialized tools and the heavy equipment ngayon po. Opo. So ngayon nananawagan uli kayo sa mga volunteer kasi babalik uli kayo sa search and rescue, Mr. Pilayo.
Opo, ongoing naman po, no, yung mga pagdating po sa manpower, Opo. still overwhelming po yung support ng ating mga various national government agencies at mga LGUs, no. Lagi po silang tumatawag sa atin Opo. at inaayos po natin yung mga shifting ng kanilang pagre-report. Ay, itatanong ko ho sa inyo, kumusta po ang panahon dyan? Kasi dito sa amin, naramdaman namin yung mga ulan-ulan eh. Kagabi ho ba, umulan po dyan? Dyan mismo sa ground zero po, Mr. Pelayo? Pag minsan po, no, merong mga biglang pagbugso ng ulan po during the night time. Oho. Pero pag tuwing umaga po, usually mainit po ang panahon dito. Makakaapekto ho ba yung ganong klase ng panahon? Kasi baka, alam nyo, mapuno ng tubig naman yung ilalim. Yung mga ganon ho ba na problema, Mr. Pelayo? Nangyayari po yun, no? Merong mga panahon na pag biglang buhos ng ulan, also nagiging peligroso sa operation, lalo na sa ating mga responders. No? Pag ganun, nagkakaroon po ng halt on the operation at nagkakaroon ng assessment bago magpatuloy. Sige po. So ang inahabol natin dito ay panahon na mailigtas pa yung mga posible pang buhay. Nasa pang-5 araw pa lang naman yata tayo, Mr. Pelayo. Kaya Opo, huwag tayo tama po maubusan yan. ng pag-asa. Huwag tayo maubusan ng pag-asa. Sige po. Salamat po at good luck po sa inyo. Mag-ingat po kayo dyan, Mr. Pelayo. Maraming salamat po at patuloy po tayo magdasal. Si Mr. J. Pelayo IV, Chief Public Information Office ng Angeles City Government.